Magandang gabi dyan sa inyong lahat mga kababayan. Kung saan man kayo sa panig ng mundo naroon ngayon, ako po ay babati sa inyo ng magandang gabi. Kung ito ay gabi sa inyong lugar. Kung ito naman ay araw, ako po ay babati sa inyo ng magandang araw. At sana'y samahan kayo ng ating Panginoon sa oras na ito at sana'y palagi kayong pagpapalain sa lahat ng inyong mga ginagawa. At sana'y iwas kayo sa mga malalang sakit kagaya ng lumaganap sa ating bansa ngayon. Ito ay pinamagatan na COVID-19. Tinatawag yan na coronavirus. Yan po ay naunang na-detect sa China. Ayan ay umabot sa iba't ibang dako ng mundo. Ang sakit na yan ay mabagsik. Maging ang doktor nga nangalaga sa kanyang pasyente ay nahawaan sa kasamaang palad ay ang doktor ay namatay at hindi siya nakaligtas kahit na siya na nga ay doktor mismo. Patunayan na ang sakit na yan ay mabagsik. Hihiling natin sa Panginoon na sana ay matapos na itong pandemic at sana ay kayo man ay iiwas kayo sa ating Panginoon sa mga sakit na yan. Meron tayong pag-aralan ngayon tungkol ito sa mga binata at sa mga dalaga. Mga dalaga, kayo po ba ay nais na ninyo na makapag-asawa ng matapat at mabait? Mga lalaki, mga binata, nais ba ninyo na makapag-asawa ng tapat at mabait? Kasi sa ating panahon ngayon ay lumaganap ang mga kasamaan. Mayroong mga asawa na hindi kaloob ng Diyos ay basta-basta na lang kukuha kung saan-saan. Mayroon dyan na kachat niya lang sa Facebook ay bandang huli naging asawa niya na. Pagkatapos tumagal ng ilang panahon, taon, nagkakaanak, eto na, lumabas na ang mga iba't ibang mga kasamaan, mga kaugalian. Ito si lalaki ay hindi na naging masaya doon sa kanyang inaasawa. Naghahanap nito ng ibang kalinga. Gayon din naman ang babae ay hindi na naging kontento sa kanyang asawa, ay naghahanap din. Pareho sila na naghahanap kasi bawat isa sa kanila ay mayroon na ang naramdaman na pagkukulang. So ganyan talaga ang mangyayari sa mga mag-aasawa na hindi kaloob ng Panginoon. Yung mga babae na minsan yung mga babae number 1 sila, una madaldal, maingay sa bahayan. Gayon din naman ang lalaki ay kapag hindi makatiis sa kanyang asawa, naingayan na, ito na, magsisimula ng away, pukpukan na hanggat sa makarating na sa sakitan. Ang mga bagay na yan ay hindi yan sinasang-ayunan ng ating Panginoon. Ang pag-aasawa ay hindi po yan kung saan-saan nakukuha. Hinihintay po yan, sabi ng ating Panginoon. Ang pag-asawa ay hinihintay at hiningi yan sa Panginoon
kung kailan siya darating ay hihintayin mo kung kailan darating. Hindi po yan basta-basta nakukuha kung saan kanto. Ganito po ang ating mababasa sa unang Korinto 7:27. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapan ikaw ay makakalag. Ikaw bagay kalag sa asawa? Huwag kang humanap ng asawa. Ayon po sa talata ay ang asawa ay hindi po yan hinahanap. So, ibig sabihin, ang pag-asawa ay kusang darating. Yun po ang palatandaan ng isang tao na mag-asawa na ay ang kanyang asawa ay hindi niya ito mamalayan, ay nandyan na. Kusang darating, hindi yan hinahanap. Hindi yan kinukuha sa palengke, hindi yan binibili sa mga mall, hindi rin nakukuha sa kung saan plaza. Hindi rin, lalong hindi yan nakukuha sa beer house. Karamihan ngayon sa mga lalaki ay pupunta sa beer house upang makaraos lang. Doon marami. Pero hindi doon tayo kukuha ng asawa. At ang kayamanan ng magulang ay minamana sa magulang. Dapat ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Ganito po ang ating mababasa sa Kawikaan 19:14. Bahay at mga kayamanan ay namamana sa magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. So, malinaw na ang pag-asawa ay mayroon tayong pinanggagalingan, mayroon tayong pagkukunan, kundi nakukuha yan sa ating Panginoon. Kaya sabi ng talata ay bahay at kayamanan ay namamana sa magulang. Dapat ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Doon po natin kukunin. So, ang pagkuha sa asawa ay hinihingi yan sa ating Panginoon. Kung manalangin tayo, sabi niya na ganito ang dapat nating gawin, hingin natin sa Panginoon lahat ng ating mga gawin. Basahin muna natin sa sa talata sa Pilipos 4:6 tayo. Sabi, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay mag-ingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Ayun po sa talata na dapat ang asawa ay hinihingi. Sabi niya sa panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, malinaw na mayroon na tayong pagkukunan. Ang pagkukunan natin ay paghingi sa Panginoon. Doon natin hingin yan. So, paano ba natin hingin? Sabi, sa panalangin at daing. Ibig sabihin, manalangin ka. Doon ka dumaing sa Panginoon. Isang bagay, halimbawa, gusto mo ng mag-asawa. Dumating na sa punto na gusto mo ng may kasama sa gabi, sa pang-araw-araw na gusto mo ng may katuwang sa buhay. Hingin mo na kaagad sa Panginoon. Paano mahingin? Kundi
yumuko ka, manikluod ka, at manalangin ka na, Panginoon, ganito, gusto na akong magkaroon ng asawa, bigay mo sa akin ang babaeng nararapat. Yun po ang example na paghingi sa Panginoon. At ang Panginoon ay nakakalam, ay siya nang magbigay sa iyo. At kusa ng darating sa yan, ang ibigay ng Panginoon na asawa ay hindi ito sakit ng ulo. Hindi yan asawa na pabaya. Ang ibigay na asawa ay ganito po ang ating mababasa. Sa Kawikaan 31, tignan natin. Judges. Ito. Yan. Isang mabait na asawa, isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo sa mga rabi. Yun po ang ibinigay ng Diyos sa iyo, ay yung mabait na asawa. Hindi siya nagbibigay ng asawa na ikinasasakit ng ulo mo, yung makapagbigay lang sa iyo ng stress. Hindi yan, kundi isang mabait na asawa. Yun po ang ibinigay ng Diyos sa atin. Basahin nga natin ulit. Isang mabait na babae, sinong makasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rabi. So ibig sabihin dito ay ang kanyang pag-ugali ay mayroon siyang takot sa Panginoon. Magtiwala ka na siya, kahit iwan mo siya sa bahay, pagbalik mo siya pa rin. Iwan mo siya kung saan mo sa iwan, ay pagbalik mo ay siya pa rin. Wala kang alinlang, wala kang alalahanin na siya ay nangangaliwa. Yun po ang ibinigay ng Diyos sa kanya. So ang ating pag-aralan kung gaano ba ito kabait na babae na ibinigay ng Diyos sa atin. Tuloy natin sa 11. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya ay hindi kukulangin ng pakinabang. So lahat sa kanya ay hindi magkukulang, lahat pakinabang, kahit maliit na bagay ay magiging pakinabang sa kanya. So halimbawa ay karamihan ngayon sa hirap ng buhay, yung mga asawa, mga tayo, mga bilang mga lalaki, ay minsan yung ating sweldo ay kapos sa hindi natin inasahan. Ay ang ating target na kikitain ay bigla tayong magkakautang ng malaki-laki. Karamihan dyan sa sa mga merindal, pagkain. Minsan kasi pag tayo ay nasa trabaho na, pagod tayo, hindi natin maiwasan na makakain ng marami, sapagkat ay sa pagod, gutom. Yun po ang epekto ng pagod, ay mabilis tayong magutom. So hindi natin maiwasan na mapalaki natin ang gastos. Kahit na nagtitipid tayo, may mga bagay na papalaki. So ang ating kita ay mabawasan. So pag uwi natin sa bahay, siyempre normal yan, i-intrigo natin sa ating mga asawa. So kapag ang asawa mo ay mabait, ay gaano man kaliit na bagay ibigay mo, ay kaya niya itong pagkasyahin. Hindi na siya magtatanong kung bakit kulang ito, kundi ang gawin niya lang ay pagkakasya niya yung binigay mo. Lahat sa kanya ay pakinabang.
wala sa kanya'y kasamaan. Hindi siya nag-iisip na nang babae ka, si ganito. Hindi niya nag-iisip. Yun pong ibigay ng asawa yun ang pong ibinigay ng Diyos sa iyo na bilang asawa. Tuloy natin pagbasa sa baba. Tignan natin. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang kamay. Tapos sabi sa talata ay siya'y humanap ng balahibong pusa. So ibig sabihin ay talaga naghahanap ng paraan para hindi lang sa'yo ito pala umaasa, hindi lang sa'yo itatrabaho ka tapos siya ay hindi lang pala naghihintay lang sa bahay na kailan maabutan, kundi siya ay kusang maghanap, siya ay gumagawa ng kanyang sariling kamay. So ito ay malinaw nga naghahanap talaga siya ng trabaho upang ikaw ay matulungan. Ulitin natin yung pagbasa. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya ay hindi kukulangin ng pakinabang. Sa 12, gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan. So hindi siya gumagawa ng kasamaan, hindi siya sakim o ano pa man, basta lahat ng uri ng kasamaan ay wala sa kanya. Tuloy, lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay hanggang siya'y mamatay ay pakinabang sa kanya. Sa 13, siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at gumagawang kusa ng kanyang mga kamay. So sabi ay siya'y gumagawang kusa sa kanyang mga kamay. Malinaw na ang asawa pala ay hindi lang pala ito nagbabantay sa kapitbahay niya, naghanap ng lililisan ng kuko, mamanicure, kung ano, hindi pala, kundi ang kanyang ginagawa ay humahanap ng balahibong tupa tapos kusang gumagawa ng kanyang kamay. Ang gawin pala nito ay maghahanap siya ng pagkakakitaan. So ang madali na mahanap sa babae ngayon ay karamihan magtitinda. Unang-una madaling magawa nila yan, kahit maliit na bagay papasok sa kanila. Yung paglalaba bilang sideline o kahit ganun ka liit na bagay ay nakakatulong. So ikaw ni lalaki ay hindi ka mahirapan sa sa iyong asawa kahit kusa itong nagtatrabaho. Sa mga babae naman, ang kanyang asawa ay talagang hindi tamad ang mapapangasawa. Hindi na kailangan na utusan pa, magtrabaho ka. Yun po ang magiging asawa mo kung ikaw man ay babae. So ganun din ang pamaraan ng ibigay ng Diyos sa'yo. Mabait na asawa, bumabangon ng maaga, tapos hindi siya batugan, hindi tamad, kundi kusang gumagawa ng kanyang kamay. So ang asawa mo ay hindi tamad, so hindi ka mahirapan na maghintay lang sa bahay na mamumuti na yung kamay mo sa kakahintay. Mag-aalala ka gabi na darating, pag uwi magwandog-wandog pa sa bahay kay lasing pala. So hindi yan ang ibigay sa iyo ng Panginoon, kundi mabait na asawa. Yun po ang ibigay niya sa iyo. Siya bumabangon ng maga at kusang gumagawa ng kanyang kamay. So hindi siya umaasa sa magulang niya, kundi sarili niyang pawis ang gugugulin niya para buhayin ka.
Yun po ang ibinigay ng Diyos sa iyo. So, sa 14, tignan natin. Siya ay parang mga sasakyang dagat ng kalakal. Nagdadala siya ng kaniyang pagkain mula sa malayo. O, kita mo na pagkaganda ang ibinigay ng Diyos sa iyo bilang naasawa. Kung ikaw na lalaki, ang asawa mo ay mula sa malayo, so ibig sabihin galing sa kanyang trabaho, nagdadala siya ng pagkain. Gayon din yung babae, ang asawa mo ay talagang mayroon kang inasahan na darating. So hindi na kailangan na maghirap ka kung ano pa ang gagawin mo, basta pagdating niya ay meron na kayong makakain sa kanyang pag-uwi. Sabi, siya ay parang sasakyang dagat, so madali siyang makakilos. Makita niya sa sa pamamahay mo, normal na sa yung mga bigasan. Pag di na kailangan maghintay pa na kunti na lang, di na, tuloy-tuloy na yan, maghanap na ng makakain yan, kahit maulam-ulam mo dyan, para hindi ka maghirap. Yun po ang ibigay sa iyo ng Diyos na maging katuwang mo sa buhay. So hindi kanya bigyan ng sakit ng ulo o maghihirap lang. Yun po ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, basta lahat ng bagay ay hingin natin sa Kanya. Kapag nag-aasawa ka na, gusto mo na mag-asawa, wag pabigla-bigla. Sabi ng ng mga kawikang barbero ay wag kang dapat reckless. Yung pag-asawa mo ay hindi dapat reckless, kundi hintayin mo, hingin mo sa Panginoon para wag pahamak ang buhay, hindi stress ang aabutin mo, kundi hintayin mo lang kung kailan darating sa'yo, kung kailan ba ibigay ng Diyos sa'yo. Basta't sumampalataya ka, tiyak tayo na ibigay ng Diyos sa atin yan. Sa 15, siya'y buwabangon naman samantalang gabi pa, at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambayanan. Sa kanyang sambahayan, at ng kanilang gawain ang kanyang alilang babae, at kanyang minasdan ang bukid, at binibili sa pamamagitan ng kanyang kamay ay nagtatanim siya ng ubasan. So yun ang mga kaugalian na ibinigay ng Diyos sa iyo. Talagang meron siya ay nagtatanim ng ubasan. So ibig sabihin, kung ibatay natin sa nung unang panahon, yung bukid, kasi sa unang panahon hindi pa malago ang kaalaman ng tao, ay ang unang ikinabuhay ng tao nung araw ay pagbubukid, pagtatanim. Yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. So kung ihambing natin sa ating panahon na malago ng ekonomiya, ay ganito rin. Para naghahanap siya ng paraan para kumita, kung ano lang makita niya, kundi pwede siyang mangalakal. Lahat ng pwedeng pagkakitaan ay gawin niya para lang na mairaos ang kanyang pamilya. So hindi siya gumagawa ng masama, hindi siya magnanakaw, manghold up para lang ka lang mabuhay. So hindi ganoon ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kasi kung bigyan kanya ng ng masama,
magiging miserable ang buhay mo. So hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay mabait at sa kanya ay kanyang mga gawa ay puro katwiran. Hindi siya nagbibigay ng ikasasama mo, kundi ikinabubuti mo. Yun po ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kasi kung tayo lang na sarili lang natin na maghanap, hindi tayo samahan ng Panginoon, ay magulo. Minsan karamihan sa mag-asawa ngayon ay maghihiwalay na lang. Ang apektado karamihan yung mga bata. Sila ang magsakripisyo sa ginawa ninyo na maghiwalay kayo. Pagkatapos nung magpakakaligaya, basta-basta na lang kayo maghiwalay. So ang Diyos ay hindi siya magbibigay sa atin ng para lang tayo magkonsumisyon. Ang kanyang ibinigay ay yung nakakabuti sa atin, para tayo naman ay maging dapat din sa Diyos. So pag tayo na may mag-asawa ay kung paano tayo binigyan ng Diyos ng mabuting asawa, ay dapat natin itong tumbasan. Gumawa tayo ng mabuti para bawat hingi natin sa Panginoon ay ibibigay niya sa atin. So hanggang dito muna tayo. Ay maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay maging maliit na kasangkapan kami upang maitawid ang mga salita ng Panginoon sa inyo, upang matamnan kayo ng diwang Kristiyano at diwang Kristiyana. Sana ang mga bagay na ito ay maitanim sa inyong mga puso at inyong gawin, na kung paano tayo magpahalaga o paano tayo humingi ng Panginoon, kung paano tayo mag-aasawa. Hindi tayo pala basta-basta na kumuha na lang kung saan-saan kanto, kung saan-saan ko lang ipagbili. So hindi po tayo makakabili ng asawa, kundi hinihingi natin sa Panginoon sa walang halaga. Ang Diyos po ay hindi nagpapabayad. Ang kanyang sinabi ay hingin ninyo sa kanya sa panalangin at daing na may pagpapasalamat. Sabi niya ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So inutos niya na dapat tayo ay humingi at hindi niya tayo pababayaan. Ang patunay ay mababasa natin sa Hebreo, labas natin muna yan. Hebreo, saan ba ditong Hebreo? Ito. Hebreo 13. Sa 13. Okay. 13. Sa 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasyan kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang may sabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan na hindi kita pababayaan. So mayroon ng ibinigay ng Diyos na pangako na hindi niya tayo pababayaan. So mayroon na tayong katiyakan na lahat ng bagay na ating hingin sa kanya ay ibibigay niya, at hindi niya tayo pagkukulangin, at hindi niya rin tayo pababayaan. Kaya sa sunod nating talakay, mga kababayan, ay pag-aral natin ng iba't ibang pamaraan ng kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano Kristiyano. Yun po ang ating pag-aaralan. Pero
sana ang bagay na ito ay na pag-aaralan natin ay ito po ay maging gabay sa atin upang tayo ay lumakad na naaayon sa salita ng ating Panginoon, kung paano tayo mag-asawa, kung saan tayo kukuha ng maasawa natin. Ito po ang ating layunin, ay upang tayo ay wag tayo basta-basta na lang na tinatawag na reckless sa pag-aasawa, kundi ay hingin natin sa Diyos yan kung paano para sa pag-aasawa natin ay hindi tayo magsakripisyo o maghihirap o bandang huli maghihiwalay lang din o kaya magkagulo, kundi daan tayo sa Panginoon, humingi tayo sa Kanya para tayo ay bigyan niya ng mga ikinabubuti sa atin, para ang asawa ay katulong natin para tayo mabuhay o maging dapat sa Diyos. Sana mga kababayan ay maging tulay ito, at sana inaanyayahan ko kayo na makinig ng Bible exposition na ginagawa ito ng ang dating daan na pinangunahan ito ni Brother Eli Soriano. Meron din kaming Bible study or doktrina. Doon po natin alamin ang mga salita ng Panginoon, kung nais po natin na pumasok sa buhay relihiyon. Yun po ang ating anyaya. Sana ay mapagbigyan ninyo kami, kahit na kayo ay mayroong minsan yung tao may lalo na sa bilang susunod ka sa apak ni Kristo, maraming magagalit sa iyo sa pagsaway mo sa mga masasama. Ay yung mga masasama ay talagang magkaroon ng galit upang sila ay huwag maasaway. Sana po ay kahit ganon ay makinig lang po tayo. Kung hindi kayo kumbinsido sa aming mga ngaral, ay kahit lang man lang doon sa ibinabasa niya sa Biblia, ay doon po tayo kakapit, ha? Kaya hanggang sa muli po, maraming salamat po at magandang gabi, at sana samahan kayo ng ating Panginoon sa inyong pagtulog, kung ito naman ay gabi sa inyong lugar. Kung ito naman ay araw, ay sana samahan kayo ng ating Panginoon kung saan man kayo magpunta. Hanggang sa muli po, ang inyong lingkod si Mr. Don Swert, at sana huwag nyo pong kalimutan na i-like ang video na ito kung ito ay nagustuhan ninyo. Kung subaybayan nyo rin ang ay subscribe nyo rin ang ating Facebook channel, yun, upang kayo ay maging updated sa susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.